Pakinggan natin to si Lacson. Idinitalya ni Senator Panfilo Ping Lacson sa kanyang privilege speech kung paano sinasagawa po ang pagnanakaw ng pondo para sa mga flood control project. At pinangalanan po ng senador kung sino-sino ang ilan po sa mga kontratista at mga politikong sangkot dito. Detalye sa live report ni Mean Corvera. Mean. Ali, orchestrated daw ang pamamaraan o hatian sa lahat ng pondo para sa mga flood control projects sa gobyerno. Ayon kay Senator Ping Lacson, hinahati o kinakatay ang pondo sa pamamagitan ng SOP, ng lagay, ng reseta at tinatawag niyang parking fee. Ang malaking tanong, ano ang riverbank protection structure na pinondohan at sinasabing completed dito? Ito po bang nakikita nating puting pader sa screen? Pader nga po yan, Mr. President. Perimeter fence ng subdivision. Mr. President, sari-saring gimmick, makapandaya lang ng milyones sa kaban ng bayan. Idinitalye na ni Senator Ping Lacson ang iba't ibang maanumalyang proyekto na pinondohan mula sa buwis ng taong bayan. Sa kanyang privilege speech na may titulong Flooded Gates of Corruption, sinabi ng senador na ang pinaka-notorious daw ang tinawag niyang horror stories ng mga proyekto sa Hagonoy at Malolos, Bulacan. Sinuong ng aking team ang baha sa Barangay Abolalas, Hagonoy para hanapin ang proyektong Construction of Riverbank Protection Structure mula sa Darcy and Ana na nagkakahalaga ng 77.199 million pesos na naman. Ito po ang tumambad sa amin, Mr. President. Nakikita niyo po ba ang pagkakatayo ng flood control structure? Hindi niyo po talaga makikita, my dear colleagues. Guni-guni lang kasi ang flood control structure o riverbank protection kung saan dapat nakatayo ang Darcy and Ana project. Ayon kay Lacson, orchestrated ang sindikato ng dalawang nasibak na district engineers na sina Henry Alcantara at ang pumalit sa kanya na si dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Sa loob lamang ng 3 taon, nakakuha sila ng 28 mga proyekto na pawang mga guni-guni o ghost projects. Gusto po ba ninyo makita ang itsura ng isang 77.199 million pesos worth na riverbank protection structure? Nasaan na nga ba? Ewan ko, Mr. President, dahil wala tayong makita. Kahit ano pang suyod ang gawin namin, hindi namin makita o mahagilap ang flood control project ng Darcy and Ana Builders. Grabe, no? Nung dati, kahit pa paano sinisimulan tapos biglang ititigil. This time talagang wala na. Arang, sige, pirmahan na lang tayo tapos na. Alam mo, imposible kasing wala itong una-una. May mga binanggit nga ni Secretary. May mga quality control, di ba? Napipirma kung nagawa ba o hindi. Ano nangyari doon? Bakit hindi sibakin yung mga putang inang yun? Kasuhan yun. Di ba? I mean, lahat yan mula sa baba. Kasi mula sa baba yan eh. Yung mga nag-a-approve, tumitingin, nag-check. Yan. Hanggang sa director, district director. Di ba? Kasuhan yan. Oh, actually, sa totoo lang, kung ako lang ay abogado at may kakayanan, kakasuhan ko pati yung sekretary. Totoo. Alam mo, Atty. Torion, kung ako sa'yo, kasuhan mo na yung dapat lahat ng kasuhan. Para talagang kasi sabi to ito, mantakin mo, kapala na ng mukha ito. Wala, as in, wala doon sa location. Anong katartaduhan yun? Hello, Darcy. Ang Ana and Ana, nasaan ng flood control? Ang kontraktor ng mga proyekto ang Wawa Builders at Darcy and Ana Builders. Pero ang Darcy and Ana Builders nawawala rin ayon sa senador. Isa pa sa nakita namin, ang Barangay Inarawan na dumanas rin ng pagguho ng bahagi ng River Dike. Tumabo po ito ng 1.764 bilyong piso. Sa lahat ng proyektong nilaan sa Barangay Inarawan, tanging ang SunWest Incorporated ang nakakopo ng mga proyekto. Ito ang kontraktor na una na nating narinig sa ulat ng Pangulo bilang pang-8
sa mga kontratistang nakakuha ng pinakamarami at pinakamalaking kontrata sa flood control. Ilan pa sa tinukoy ng senador ang mga proyekto sa may 7 barangay sa Nawan at Baco sa Oriental Mindoro na pinondohan ng 10 bilyong piso. Tinipid, sinadyang minali at shortcut ang pagkagawa. Sad reality, Mr. President, is mayroon na rin silang standard para sa substandard. Mr. President, for 3 years, 19 billion na pondo ang ibinuhos para sa flood control sa Nauhan. Umaapaw ang pondo pero lubog pa rin sa baha ang mga Nauhenyo. Ano nangyari, Mr. President? Kaninong mga bulsa inanod ang buwis ng taong bayan? Pero sa bayan lang ng Nauhan, aabot na anya sa 1.9 bilyon ang nailaang pondo sa nakaraang 3 taon, pero ang mga proyekto gumuho na rin kasabay ng mga bagyo at malalakas na ulan. Ang proyekto anya bahagi ng insertion ng isang kongresista sa Mindoro. Meron pa ngayon tinatawag na passing through or parking fee na aabot sa katumbas na 5 to 6% ng pondo. Ito ang itinuturing na royalty, ang tawag sa lagay na ibinibigay sa politikong may kontrol sa distrito kung saan i-implementa o itatayo ang proyekto. Ayon sa senador, sistematiko ang hatian ng pondo at halos 40% na lang ang kabuang pondo ang napupunta para sa flood control projects. Sa breakdown ng senador, 8 hanggang 10% ang napupunta sa mga district engineers, 2 hanggang 3% ang para sa kickback ng District Engineering Office mula sa sobrang kita ng kontraktor, 5 hanggang 6% naman para sa mga miyembro ng Bids and Awards Committee, 0.5 hanggang 1% naman para sa Commission on Audit at 20 hanggang 25% naman para sa funder o politikong naghanap ng pondo para sa proyekto. Grabe, no? Ito. Ali, hindi pa Papakita ko sa inyo ito, ha. Ayan. Ito po yung post ni MJ Mondehar. Alam naman natin, matikas tong si MJ Mondehar. Yan yung summary nung sinabi, kinwento ni, yung inano ni Lacson, ha? Para ho sa atin ho itong maganda ito kasi malupit itong ito. Sandali, asa na yun? Chotomate. Ito. Sabi niya, ito ang tunay na issue, hindi cover-up story. Kasi alam nyo naman, di ba? Sinabi ko nga ho sa inyo meron ako narinig na balita. Ikikwento ko na lang uli para ho sa mga hindi nakapanood kagahapon. Meron ako narinig na balita from source ko dyan sa Kamara. Sabi ba naman sa akin, natataranta na daw ang leadership ng Kamara kasi unti-unti nang nabubuking yung mga kalokohan, di umano, allegedly. Di ba? So, unti-unti na daw nabubuking kaya kailangan ng bagong issue para pumutok at doon ang maging atensyon ng mga media kasi siyempre, you have to feed the media different issue para hindi na masyadong kalkalin pa yung issue dito sa flood control. Kaya lang, itong another issue na inilabas nila ngayon, itong kay Pastor Kibuloy na kesyo pinapa-extradite daw ng Amerika. Ang masagwa dito, hindi nila na yung istorya. Yung pinapa-extradite ng Amerika, una sa lahat, number 1, June pa yon. Pero bakit ngayon lumabas? June, July, August. Napaka-obvious na wini-withhold yung information tapos pagka meron ng issue na bago at kailangan ma-divert doon sa issue na yon, tsaka inilabas ito. So number 1 yun, June pa yung issue. Pangalawa, walang kwenta yung extradition kasi nga po may kaso hong dinidinig dito si Pastor Kibuloy. Di ba? Hindi ho pwedeng i-extradite hanggang dinidinig pa ng local courts yung kaso ni Pastor Kibuloy. Di ba? So, napaka-imposible nun. Pangatlo, posible rin na baka naman malapit na makalaya si Pastor kaya ang ginagawa nila naghahanap na sila ng contingency plan na pag nakalaya to dahil nakapag-bail,
pwedeng kunin si pastor. Hindi nga ho Kung sakasakali ho makalaya si pastor, it's out of bail. But it doesn't mean na tapos na yung kaso. As a matter of fact, yung kaso, didingging pa yan, sabi nga tapos kung halimbawa lang pero syempre hindi to mangyayari sa tingin ko dahil this is all political. Kung makonvict pa si pastor, kailangan niyang pagbayaran yung conviction o yung judgment ng judge. Pero syempre again, malabo yan kasi ako alam kong talaga sa puso ko na inosente po si pastor So talagang itong ginagawa nila na issue ni pastor, nonsense. Yeah? Etong extradition na to, wala itong saysay. Pero bakit nila nilabas ngayon? Kasi nga, tama ho, cover up lang ho ito. Ito po ay diversion. Gumagawa sila ng issue para ma-divert, para makaligtas ho etong di umano na narinig ko allegedly na natataranta na itong leadership ng Kamara. Posible kaya? Ako nagtatanong lang Kasi again chismis lang yun sa akin. Binalita lang sa akin yun ng isa kong source. Pero paano ko masasabing totoo? Anong ebidensya ko? Remember, in evidence, ang isang pwedeng maging ebidensya dyan is circumstantial evidence. Diba? Kung ano yung mga nangyayari. Ngayon, mukhang etong issue ni pastor pang divert lang. Ibig sabihin, may napapraning, may natatakot. So, posible, yung nagbalita sa akin, may katotohanan. Hindi ko sinasabing may totoo talaga, pero dahil dito sa ebidensya na diversion na ginagawa nila, abay malamang sa malamang. Posible. Ano ba sabi ni dito? Ni MJ Mondihar. Excerpt from Senator Lacson. Privilege speech. Ito daw. Mga proyekto at kontraktor na binanggit. Pampanga, Arayat at Kandating. 20 million na proyekto noong 2018, lumobo sa 274.8 million. From 20 million ng 2018. Nung nawala na si Pangulong Duterte, 2025, naging 274. Ang laki nung kinalaki nun 250. Mahigit. 250 million. Sa La Union, mula 100 million doon sa national expenditure, di ba? 2024, naging 1.6 billion. Sagaan noong 2024. Yung NEP, yun po yung proposal ng budget ng DBM. Yung GAA, yun na ho yung batas. Ibig sabihin, yun na na-approban. So, imaginein mo sa La Union to. Sino ba kongresista dyan? Hanapin natin. Marami dyan. La Union. 100 million. Imaginein mo yun, 100 million. Naging 1.6 billion. Putang inang laki nun. Hayop yun 2024 ito Ibig sabihin, yun lang yung ibinigay ng DBM. Tapos naging 1.6. Hayop. Di ba? Oriental Mindoro. Baco Barangay Buntik ako nang masabing bulbul. Burbuli. 95 million na proyekto. Contractor Silverworks Construction. Yan. Oriental Mindoro din. So San Jose, 231 million na proyekto. Oriental Mindoro, 1.8 billion road. Hindi, binabanggit natin ito para makita ninyo. Barangay San Jose. Ito, Barangay Nauwan, Barangay Inarawan. 1.8 billion dike project. Meron ba yan? Picturean ninyo. Puntahan ninyo mga taga Barangay Inarawan. Naarawan na ba kayo dyan? Tingnan ninyo yung dike project. Ito pang sa Barangay Apitong. Sa Oriental Mindoro rin. 193 million. Anak ng wewe. Bulacan, Malolos, Hagonoy, iba sa San Jose. Iba. At San Nicolas pala. Sunod-sunod na ghost project na TIG. 77 million bawat isa. Pare-pareho. Ang galing din nila. Napare-pareho nila yung project. Walang opisina, peke ang address ng construction. Naku po, ang lupit ng construction, Darcy. Kaya pala mayayaman na mga 77 million isa.
Main point sa privilege speech, hindi kababalaghan ng mga anomalya kundi planado ng isang organisadong network ng abusado sa kapangyarihan. Ang tanong, sino yon? Yan ang importante. Kung alam mo, Senator Lacson, wag nang puro blind item May grupo na sindikato na substandard at ghost project. Modus ng hihiram ng lisensya sa mga paborito nilang contractors. Sa pamagitan ng lisensya, sila mismo nag-implement na proyekto o gagawa ng dokumento. Diba? May sinagawang inspeksyon at validation din sa mga proyekto sa Kabikulan, Davao Peninsula, Western Visayas, Central Mindanao na isinama sa sunod sa pagdating sa pagdinig at investigasyon. Panawagan sa Senado na maging huwaran sa good governance sa ilalim ng pamumuno ng Senate President at pakikiisa ng lahat ng membro ng kapulungan. Simulan ito sa isang tapat na transparent. Ito na nga Sa madaling salita, sinasabi na ni Lacson, okay, na ito'y hindi ginawa lamang ng isang ordinaryong congressman. Ito'y hindi ginawa lamang ng isang district director ng DPWH. Ito ay organisado. Sabi nga parang mafia. Sino ba dapat ang managot dito? Based dun sa ating napanood kanina. Abay dapat, sabi ni Tiangco, panagutin si Zaldico. Sabihin, hindi panagutin. Sorry, not panagutin. Pasagutin. Okay, mali yung term ko. Pasagutin si Zaldico. Ibig sabihin, dapat matanong si Zaldico anong nangyari doon sa small committee. Di ba ho? Ang linaw po nun. So dapat sagutin niya ito. Hindi yung, ewan ko nga, bakit walang lumalapit na media kay Zaldico? Takot ba kayo? Pasagutin niyo si Zaldico. Pangalawa, dapat pasagutin niyo rin si Speaker. Di ba? Hindi pa pwedeng lang. Alam niyo, sabi nga sa Kamara, walang nangyayari dyan nang walang basbas ng speaker. Kahit noon pa. Yan talaga basta may dyan, whether kung anong gagawin dyan, whether good or bad, kailangan may basbas ng speaker. Pag wala, hindi makakagalaw daw dyan. Kaya dapat, pasagutin si speaker. Tanungin ano ba ang nangyari. Kasi nangyayari ngayon, dahil dito sa paglabas ng issue kay Pastor, tila dinadivert, kung hindi man dinadivert, may napapraning. Ako, nagtatanong lang ako. Speaker Romualdez, Congressman Zaldico, ako ay nagtatanong lang. Naaaning na ba kayo? Kayo ba ay natataranta na ba? Kayo ba ay nagtatago? Ako ay nagtatanong lang. Ito'y walang halong malisya. Ako ay nagtatanong lang. Kasi hindi lang naman ako naghahanap sa inyo, pati si Tiangco, di ba? Nagtatanong. Ano ba talaga ang tunay na nangyayari dyan? Mismong presidente nagsasabing doon sa Kamara, nung SONA, mahiya naman kayo. Sino yung kayo? Kayo po ba yun, Sir Speaker Romualdez? Sir Congressman Zaldico? Kayo po ba yung tinatanong ni BBM na mahiya naman kayo? Kung hindi, abay pakisagot sana sa media. O kung gusto nyo, kahit sa akin nyo nalang sagutin. Ako'y tanong lang naman po ito. Eto hubang mga quote-unquote issue na tulad nung kay Pastor Kibuloy. Ito ba'y diversion? Totoo ba yung naririnig natin na natataranta na kayong mga leaders diyan sa Kamara? Tanong lang po ito. Maaari nyo sagutin o maaari nyo hindi sagutin. Nasa sa inyo na po yan. Basta kami nagtatanong mamamayang Pilipino, yung sobrang laki na tinaas na budget sa mga flood control project, asa na yun? Yun ang tanong dyan Asa na po ba yun? Meron na po ba kayong alam, idea? Baka lang meron kayong alam. Kung maaari, sagutin nyo na.
Huwag nyo nang antayin na mag-isip ng kakaiba itong mga Pilipino at isipin na kayo ay sindikato ng mga korap na opisyal ng gobyerno. Bago pa isipin ng taong bayan yan, sagutin na ho na ninyo. Ano ba ang ginagawa ninyo doon sa nakaraang budget? Pakipaliwanag po nga, sir. Kasi karapatan namin bilang mga Pilipino, taong bayan, na kayo ay tanungin. Bilang mga public servant, asa na yung budget na yun? Bakit dumobo ng ganyang kalaki? Tapos hindi makita yung mga flood control projects. Asan yun, sir? Mga ma'am. Di ba? Hindi lang po si Speaker ang ating tinatanong. Hindi lang po si Saldico, tinatanong natin. Pati yung ibang mga kongresista na district, itong mismong may mga nakakatanggap na project na nireveal ni Lacson. At maging ang DPWH, dapat ipaliwanag niyo yan. Secretary Bonoan, kung hindi mo kayang paliwanag yan, bumaba ka na sa pwesto. Kasi, paano nakalusot sa ito? Kayo ang direktang merong responsibilidad dyan. Hindi ho yung kontraktor. Dapat, dapat binabantayan ninyo kung nagagawa ba yung proyekto. Yan ang trabaho ninyo bilang sekretary. Yung mga tauhan ninyo, nababantayan ba? Bakit ganyan? Wala. Dapat ho kayong sumagot. At kung hindi nyo kayang sagutin niya, mag-resign na lang po kayo. Ako po si Banat Bay, maraming salamat. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang